Ipanalo mo yan, Eagle! Ngumisi si Amelia habang nakatingin sa mga sasakyan na nakahilera sa kanyang harapan. Wala siyang alam sa car racing, ngunit ang kanyang kaibigan ay meron. Kaya naman, todo ang kanyang suporta dito dahil alam niyang hilig ito ni Eagle. Huminga siya ng malalim at sinuklay ang kanyang mahabang buhok tsaka tinapik ang kaibigan. Kapag nanalo ka, libre ang pagkain mo ng isang buwan sa restaurant. Ngumisi si Amelia at naghahamon na tinignan ng kanyang kaibigan. Tumawa si Eagle at tinignan ang nanghahamong tingin ni Amelia. O ba? Tumango naman si Amelia sa kanya. Sige na at galingan mo. Umupo ang dalaga at pinagdikit ang kanyang palad. Nagsimula na ang car racing at ang kaibigan niya ang nangunguna. Kaya hindi mawala ang isi niya dahil kilalang car racer si Eagle sa loob ng bansa. Kaya alam niya na mananalo ito. Number 18 is going well tonight. Mr. Riker is getting in the first line. Nangunot naman ang noon ni Amelia. Ngunit ang hiyawan ay hindi natigil, maging ang tilian ng mga babae. Napailing na lang ang dalaga at agad na tumayo para kumuha ng juice. Dahil gustuhin man niyang umuwi ng maaga, hindi pwede. Dahil kailangan niyang mapanood ang kanyang kaibigan. Ito na lang kasi ang natira sa kanya, magmula nang umalis siya sa poder ng boss niya sa illegal na trabaho. Hala? Ano nangyayari? Biglang sabi ng babae. Oh my God! Napatakip sa bibig ang isang babae. Si Riker! Umuusok yung kotse! Sigaw naman ng isang lalaki. Napatingin doon si Amelia at nakitang umuusok nga ang likurang bahagi ng kotse ni Riker. Nanliit ang kanyang mga mata, kasabay ng sunod-sunod na pag-announce ng MC sa kalagayan ng binata. Iniwas ni Amelia ang kanyang paningin, ngunit natigilan siya, tsaka natawa sa sarili. Hindi mo talaga mapigilan, no? Natawa sa sarili si Amelia. Hindi mo siya kilala, huwag kang lilingon. Si Eagle ang kasama mo at di mo kailangan iligtas ang lalaki. Paalala ng dalaga sa kanyang sarili. Riker! Sigaw ng mga kababaihan. Bumuga ng malakas na hangin si Amelia at saktong-sakto na may motor sa gilid niya. Kaya dali-dali niya itong kinuha at mabilis na minaneho. Lahat ng tao na patingin sa kanya, ngunit wala siyang pakialam doon. Kailangan niyang maabutan ng kotse dahil kung hindi, sasabog ito at mamamatay ang sakay sa loob. Sino ito nakasakay sa motor? Nagtatakang tanong ng MC. She's going for Riker! Naghiyawan ng mga tao ngunit ang focus ni Amelia ay nasa kotse ng binata. Mabilis niyang minaneho ang motor sa mabilis na paraan. Dahilan, para maabutan niya ang binata. Kinatok niya ang bintana ng kotse nito ngunit hindi ata naririnig. Buksan mo! Sigaw ni Amelia. Mabilis na binuksan ni Riker ang bintana ng kotse at nanlaki ang mata niya sa nakita. Anong ginagawa mo, babae? Sigaw ng binata. Ano pa ba? E di ilalabas ka? Nakikita mo ba yung puno sa di kalayuan? Tumango si Riker habang pilit na kinokontrol ang manibela. Oo, ibangga mo doon. Pero bago yon, kailangan mong pumunta sa likod ko. Sigaw ni Amelia at pinihit ang gas ng motor sa mabilis na paraan. Umalis ka dyan at hihilahin kita palabas. At agad kang tumalon papunta sa likod. Now, do it! Tumango agad si Riker. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at agad na umurong papunta sa pinto. Lumapit ang motor ni Amelia at agad niyang nilahad ang kanyang braso. Tinignan nila ang isa't isa at agad na tumango ang dalaga. Isa! Sigaw ni Amelia. Halos lahat ng tao pigil ang hininga habang nanonood sa kanilang dalawa. Dalawa! Binuksan ni Riker ang pinto ng kanyang kotse at agad hinawakan ang braso ni Amelia. Nang makitang malapit na sa puno, mabilis na tumalon ang binata. At agad na hinawakan ang balikat ng dalaga at tagumpay na nakasakay sa motor. Naghiyawan ng mga tao at agad na ngumisi sa dalaga ang binata. Napamura naman si Riker mula sa likod ng motor ni Amelia.
Inihinto ni Amelia ang motor at hinayaan na bumaba si Riker. Agad naman siyang bumaba at mabilis na sinuklay ang kanyang mahabang buhok. Amelia, are you okay? Tanong ni Eagle. Tumango naman ang dalaga. Okay lang ako, para namang hindi ka sanay sa akin. Bumuntong hininga si Eagle. Muntik ka na kaya dun? Tumawa si Amelia at napatingin sa binata na kasama ang kanyang mga kaibigan. Umiwas agad siya ng tingin at tinapik ang balikat ni Eagle. Nagutom ako dun ah, tara kain tayo? Mabuti pa nga. Nakangusong sabi ni Eagle. Mabilis siyang naglakad, habang si Riker naman natulala dahil nawawala na ang babaeng kanina lang ay nasa hindi kalayuan. Ni hindi niya man lang natanong ang pangalan ng magandang babaeng yun. O ano? Love at first sight? Natawa si Densyo. O baka naman nakaramdam ka ng kuryente ng hawakan kanya? Nakangising saad naman ni Jerry. Isa na naman sa mga crush list na Riker ay ang babaeng astig na yun. Pang-aasar ni Yeshua. Napailing na lang si Riker at natawa. Aalamin ko ang pangalan niya bukas. Naging usap-usapan nga si Amelia ng mga tao. Laman na siya ngayon ng mga article at iba pang dyaryo, kaya naman napailing ang dalaga. Dahil wala naman sa kanyang pangarap ang maging isang sikat na superhero. Kaya sa sumunod na araw, bumalik siya sa kanyang restaurant at nagulat sa dami ng tao. Wala pa kaming break simula kanina. Ang mga tao tuloy-tuloy na pumapasok sa restaurant. Sabi ni Lori. Talaga? Eh di mas maganda. Natatawang saad ni Amelia. O sige na, balik na sa trabaho. Okay, ma'am. Nakangiting saad ni Lori. Sa araw na yon, ay hindi lang restaurant niya ang puno, maging ang iba pang branches ng kanyang restaurant. Hindi niya inaasahan ang dami ng tao. Kaya naman, nakangisi siyang nagluluto ng mga order para ibigay sa mga ito. Bagong buhay at bagong simula ito para sa dalaga, para iwasan ang kanyang nakaraan. Para na rin makaiwas siya sa trabaho na matagal niyang tinigilan. Ngunit alam niyang mauulit na naman. Here's your order, sir. Sabi ni Amelia. Thanks. Sagot naman ng lalaki. Ilang beses na kami nakabalik dito dahil sa famous niyong tonkatsu. Ngumiti si Amelia at tumango. Maraming salamat. Sana magkaroon din kayo ng tonkatsu curry. Mas bebenta yun sa market. Sa sumunod na oras, nakita ni Amelia ang grupo ni Riker na pumasok. Huminga ng malalim ang dalaga dahil 4 sila at siguradong makikilala siya nito. Marahan siya naglakad papunta sa table nila at mabilis na nagangat ng tingin ng binata. Kukunin ko lang ang order niyo, sir. Ngumiti si Amelia at agad na tinignan si Riker. Napalunok ang binata at agad na huminga ng malalim. Pakiramdam niya ay hindi siya nakahinga ng maayos. Pork tonkatsu. Ano pa? Tanong ni Amelia. Ano ba sa inyo? Tanong din ni Riker. Natawa si Densyo sa itsura ng kaibigan. Ayun na rin ang sa amin at iced tea. Yung drinks namin, iced tea na lang at saka isang pitchel ng tubig. Tumango si Amelia at mabilis na umalis. Doon lang lumabas ang malakas na tawa ng magkakaibigan. Tinignan ni Riker ang dalaga na naglalakad at pumunta sa kusina. Hindi niya alam na mas maganda pa pala ito sa malapitan. Ngunit ang mga mata nito ay matalim kung tumingin. Ngunit sa kabila nun, napakaganda nito. Halata ka naman masyado, Riker. Natatawang saad ni Jerry. Tss, ganda niya pala talaga. Sabi naman ni Riker. Oo, maganda. Parang nakita ko na nga siya nun eh. Pero hindi ko na matandaan kung saan. Singit naman ni Yeshua. Dumating kaagad ang order nila, kaso nga lang hindi si Amelia ang naghatid. Mabilis na pumunta sa kanyang opisina ang dalaga. Bumuntong hininga siya at naisip na maling galaw ang ginawa niya dahil alam niyang kalat na ang kanyang muka.
Sa pagkakataon na ito, baka nga malaman ng dating boss niya ang ginagawa niya o kung nasan nga ba talaga siya nakatira. Ma'am? Tawag ni Lori. Nakasilip ito sa pinto. Bakit, Lori? May gusto raw pong kumausap sa inyo? Riker daw po ang pangalan niya? Napatayo si Amelia at agad nakita si Riker. Mabilis na tumango ang dalaga at agad namang pumasok ang binata at umupo. Nanatili namang nakatingin si Amelia sa binata na nasa kanyang harapan. Bakit mo ako gustong kausapin? Nag-aalangang tanong ni Amelia. I just wanted to say thank you for saving me. Seryosong sagot naman ni Riker. Tumango si Amelia at pinagmasdan ang mukha ng binata. Kilala mo ba may gawa nun? Baka may kaaway ka. Wala akong matandaan. Kaaway siguro sa car racing. Amelia ang pangalan mo, hindi ba? Yes, Amelia. Pwede ba ako mag-request sa'yo? Hinintay ni Riker ang sasabihin ng dalaga. Aaminin niya na nakakapagtaka na sobrang kalmado nito at nakakapagtaka rin na parang hindi ito naiilang sa kanya. Siguro nga may ganong babae at baka sanay na ito. May kakayahan ka ba para pigilan ng mga articles na lumalabas? Yung mga dyaryo kung saan nakalagay yung mukha ko? Tanong ni Amelia. Bakit? Nagtatakang tanong pabalik ni Riker. Bumuntong hininga si Amelia at seryoso siyang tinignan. Sabihin na lang natin na may isang tao akong pinagtataguan. Ayaw ko naman na malaman niya kung nasan ako, kung anong ginagawa ko. Magiging delikado yun para sa akin lalo pat matagal na ako lumayo. Napakurap naman si Riker at tinignan si Amelia. Dahil seryoso ito at mas lalong tumalim ang mga mata nito. Hindi tuloy niya maiwasan na ma-curious sa pagkatao ng dalaga. At kahit may kakayahan naman siyang ipaimbestiga ang dalaga, nire-respeto niya ito. Kaya mo ba? Tanong muli ni Amelia. Oo naman. Ayun lang ba ang gusto mo? Oo, yun lang. Tsaka pwede ba kapag may nagtanong sa'yo ng pangalan o sa lugar kung nasan ako, sabihin mo sa kanila na hindi mo ako kilala at hindi mo ako kailanman nakita. Tumango ulit ang masunurin na si Riker. Sure, that is noted. Ngumiti si Amelia at agad na nagpasalamat sa binata. Pagkatapos nila mag-usap, ay agad na ring bumalik si Amelia sa kanyang trabaho. Kailangan niya makasiguro na hindi malalaman ng dati niyang boss ang ginagawa niya dahil ayaw niyang bumalik sa dati niyang trabaho noon pa man. Okay ka lang? Tanong ni Eagle nang minsan ito pumunta sa restaurant. Nababahala lang ako. Kumakalat na ang mukha ko kahit saan. At kilala na din ako ng mga tao. Ayoko lang na baka makarating to sa kanila. Saad ni Amelia habang pinaglalaroan ang kanyang daliri. Alam mo, hindi sa pagiging negative. Pero pakiramdam ko, alam na ito ng dating boss natin. Ang lalaking yun, Amelia. Pinakiusapan mo na ba tungkol sa pagkatao mo? Tumango naman si Amelia. Mukhang mabait naman at masunurin. Gwapo din. Ngumisi si Eagle at nagtawanan silang dalawa. Basta mag-ingat ka sa bawat lakad mo. At alam mong may CCTV tayo sa paligid. Ngumisi lang si Amelia at bumuntong hininga. Sana nga lang ay hindi siya matunto ng mga taong ayaw niyang makatrabaho at ang mga taong ayaw niya nang makita. Sana nga lang ay masunod agad ni Riker ang gusto niya. Habang naglalakad si Amelia isang gabi, ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya at ramdam niya na sa bawat hakbang niya ay may nanunood sa kanya. Natigil na ang pagpapakalat sa kanyang muka at natigil na rin ang kaliwat kanang article tungkol sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Calm down, Amelia. Bulong niya sa kanyang sarili. Naglakad si Amelia sa dilim at mabilis na nagtago at tama nga siya. Maraming nakasunod sa kanya at ang iba pa ay naghiwa-hiwalay para hanapin siya. Nilapag niya ang kanyang paper bag at mabilis na lumabas sa kanyang tinataguan. Hinawakan niya ang leeg ng isang lalaki at mariin
na sinakal hanggang sa mawalan nito ng malay. Bakit niyo ako sinusundan? Tanong ni Amelia. Hopper? Agad niyang tanong na makita ang isang lalaki. Long time no see, Amelia. Ngumisi si Amelia sa dating kaibigan. Hindi ka pa rin nagbabago. Sunod-sunuran ka pa rin. Para sa pera? Oo naman. Ngumiti si Hopper at pinaglaruan ng kutsilyo. Hinahanap ka ng boss. Gusto ko niyang alokin para bumalik ulit. Hindi na ako babalik. Kalmadong sagot ni Amelia. Maganda na ang buhay na meron ako ngayon. Kaya hindi na ako babalik. Pwes, mapipilitan akong gawin sa ito. Mabilis na naghanda si Amelia at agad na umilag sa amba nitong kutsilyo. Nahawakan ng dalaga ang pulso ni Hopper at mabilis na tumilapon ng matulis na bagay. Tinapik ni Amelia ang leeg nito, dahilan para umatras at agad niyang tinapik ang balikat ni Hopper at mabilis na sinuntok ang buto nito sa tiyan. Sinisigurado ni Amelia na hindi makakahinga pa si Hopper sa bawat suntok niya. Amelia! Malakas na sigaw ni Hopper. Mabilis na tumakbo si Amelia bago niya sugurin ng mga lalaki. Bigay todo ang kanyang pagsipa sa dibdib ng mga ito. Bawat tatama na kamao ng dalaga, napapaatras ang mga kalalakihan. Bawat sipa ng dalaga, napapabugan ng dugo ang mga kaharap. Tumigil ka na! Wala ka mapapala sa akin! Sumama ka sa amin. Kapag ginawa mo yon, titigil na ako. Ang dali-dali ng pakiusap ko sa'yo. Pero ito ang sinasagot mo sa akin? Sigaw ni Hopper. Hindi nga ako sasama sa inyo eh. Gaano ba kahirap intindihin ng maliit mong utak ang sinabi ko? Nagtagis ang panga ni Hopper at agad na naglabas ng baril. Kahit alam niya na mas malakas sa kanya ang dalaga, gusto niya pa ring subukan. Alam niya na si Amelia ang pinakamalakas sa kanila. At kung tutuusin, hindi pa ito ang pinakamalakas na atake ng dalaga. Maging ang matutulis na bagay ay inilalayo sa kanya dahil mabilis ang kamay ni Amelia. Amelia! Isang pamilyar na boses ang narinig ni Amelia. Boss! Malamig na saad ng dalaga. Bakit niyo ako pinapasundan? Huminga ng malalim ang matanda at naglakad papunta sa kanya. Sumama ka sa amin at nang maayos natin ang gulo. Umiling si Amelia. Simula na umalis ako. Dahil sa kagagawan mo, hindi ko na nanaisin pang bumalik. Pagkatapos mo akong gamitin, pagkatapos mo akong maging instrumento mo, hindi na ako babalik. Then, Hopper, gawin mo na. Mabilis na tumakbo si Amelia sa mga puno. At alam niyang hindi naging madali yun para sa kanya. Malapit lang siya sa isang night market. At alam niyang may mga kotse doon. Tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya. At agad na naghanap ng kotse. Ngunit aksidente niyang nakita si Riker. Napatingin siya sa mga lalaking humahabol sa kanya. At agad siyang sumakay sa kotse ng binata na gulat na patingin sa kanya. Sakay! Sigaw ni Amelia. Amelia, anong ginagawa mo? Nanlalaki ang mga mata ni Riker. I-drive mo palayo ang kotse dito. Bilis! Utos ni Amelia. Tinignan ni Riker ang mga kalalakihan na tila may hinahanap. Kaya naman agad niyang pinaandar ang kotse sa hindi kalayuan. Tahimik ang naging biyahe nilang dalawa. At rinig na rinig ng binata ang mabibigat na paghinga ni Amelia. At nang makalayo, pinarada ni Riker ang kotse sa gilid at hinarap ang dalaga. Hinahabol ka ba nila? Tanong ni Riker. Oo. Wala na ako ibang maisip na pagtaguan. Mabuti na lang at nakita kita. May binili kasi ako sa night market. Bakit ka nila hinahabol? May utang ka sa kanila? Wala akong utang sa kanila. Sila ang may utang sa akin. Ani Amelia na hindi maiwasan ng matawa. Ba't ka nila hinahabol? Tsaka mukhang sindikato ang mga yun, Amelia.
Nakakunot ang noo ni Riker. Napailing si Amelia at nagsisisi na sumakay pa siya sa kotse ng isang madaldal na lalaki. Tumahimik ang dalaga dahil hindi mawala sa isip niya ang unang pagkikita nila ng kanyang boss sa matagal na panahon. Ang mga tauhan nito ay hindi pa rin nagbabago. Napailing na lang si Amelia at mabuti na lang at kasama niya si Eagle, ang pinakabata sa kanilang lahat at isa rin sa magaling. Ililibre kita ng pagkain bukas, punta ka sa restaurant. Dito na ako. Teka! Pigil ni Riker. Ihahatid na kita at baka mamaya sundan ka pa nila. Umiling naman si Amelia. Baka malaman mo pa kung saan ako nakatira at araw-araw mo pa ako sunduin. Kapal! Bulong ni Riker. Sigurado ka ba talaga? Nagtaas ng kilay si Amelia. Sigurado, bossing. Mabilis na bumaba si Amelia sa kotse ng binata na nakatingin pa rin sa kanya. Napailing na lang siya at tinapik ang gwapong kotse ng binata. Bumuntong hininga si Riker at agad na minaneho ang kotse, ngunit dahan-dahan lang para sundan si Amelia. Natawa si Amelia at kumaway patalikod. Uwi na, Riker! Napailing ang dalaga at hindi niya maiwasang mapansin ang palagi niyang pagngiti sa tuwing kasama ang binata. Ang pagtawa niya sa tuwing makikita niyang nakakunot ang noo nito sa kanya. Saan ka galing? Tanong ni Eagle. Napalaban kay Hopper and the Chipmunks. Natawa si Amelia at uminom ng malamig na tubig sa baso. Nasundan ka nila? Nanlalaki ang mga mata ni Eagle. Hindi. Pero mukhang hahanapin nila tayo. Anong gagawin natin? Di lalabanan natin sila. Takot lang nila sa pinakamataas nilang boss. Seryosong tinignan ng dalaga ang salamin at makikita ang tato sa kanyang pulso. Nagsisilbi siya bilang isang pinakamataas na boss. Ilang araw na ang nakalipas, nanatiling magkausap sina Riker at Amelia. Madalas kong magkita sila dahil ang binata ay consistent sa pagpunta sa kanyang restaurant sa araw-araw kahit hindi naman kakain. Naging mas kilala nila ang isa't isa, bagay na nakakagulat para kay Amelia. Totoo, masama akong tao, Riker. Ngumiti si Amelia. Nasa loob sila na isang coffee shop dahil dito siya dinala ng binata. Wala naman sigurong masamang tao kung wala silang dahilan. Ngumiti si Riker at agad na ininom ang kanyang kape. Huminga ng malalim si Amelia at pinaglaruan ang kape na hawak niya. Hindi ako katulad ng mga babae na pa-cute at mga babae na puro mamahalin na alahas ang suot. I'm a dangerous woman, Riker. Kaya kong pumatay ng tao kung kinakailangan. At kaya ko naman gawin ang mga illegal na trabaho. You're not joking. Mukha ba? Ngumisi si Amelia at tinignan sa mga mata ang binata. Hindi alam ni Amelia kung bakit tila naging komportable siya kay Riker. Nasasabi niya ang laman ng isip niya nang walang pagdadalawang isip. Nasasabi niya ang mga gusto niya at nilalaman ng kanyang puso. Parang magic. Bigla, magaan na lang ang loob niya sa binata na kailan niya lang nakilala. Well, I can't judge you. Natigilan si Amelia at napatingin sa binata. Wala naman akong karapatan na husgahan ka kasi hindi ko naman alam ang pinagdaanan mo. Ni hindi ko naman alam ang nakagisnan mo. Tanggap kita sa kung ano at sino ka. Dahil naniniwala kasi ako na hindi lahat ng tao ay masama. Minsan, kaya sila nagiging masama dahil masakit at mahirap ang pinagdaanan nila. Ani Riker at ngumiti. Riker, pinapaiyak pa ba ako? Napalanok si Amelia at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Huh? No, I was just saying blunt things. Kasi alam ko na iniisip mong sasabihin ko na hindi ka mabuting tao. Napangiti si Amelia at pakiramdam niya nakahinga siya ng maluwag. At pakiramdam niya ay nakalutang siya.
Bukod kasi kay Eagle, ay si Riker na ang kasakasama niya sa lahat ng bagay. May girlfriend ka na ba? Biglang tanong ni Amelia. Bakit mag-a-apply ka ba? Ngumiti si Riker at nangaasar na napatingin sa dalaga. Hindi, tinatanong ko lang. At baka mamaya magkaroon ng issue, di ba? Napanguso si Riker. May nagugustuhan ako pero hindi pa siya handa. Bakit? Natanong mo na ba kung handa na ba siya? Handa ka na ba? Seryosong tanong ni Riker. Natigilan si Amelia at pakiramdam niya ay mas lalo lang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang seryosong tingin ng binata ay tumatagos sa kanyang kaluluwa at naghahatid ng kiliti sa kanyang puso. Hindi niya halos mabuka ang kanyang bibig dahil ayaw niyang masira ang momentum nilang dalawa. Sira ulo ka? Umiwas ng tingin si Amelia. Sabi mo, tanungin ko eh. Natawa si Riker at inubos ang baso ng kape. Tara na nga, palubog na ang araw, hatid mo na ako. Tumayo si Amelia at dinala ang kanyang kape na hindi niya maubos-ubos. Okay, Commander. Ngumiti naman si Riker. Sumakay si Amelia sa kotse ng binata at agad silang umalis sa coffee shop. Tahimik ang naging biyahe nilang dalawa nang biglang pumreno si Riker, dahilan para mapahawak ang dalaga sa dashboard ng sasakyan. Ano nangyari? Tanong ni Amelia at ang mga mata ay na kay Riker. May nakaharang, sabi ni Riker. Napatingin doon si Amelia at nakita ang 3 kotse na nakaharang sa kanila. At agad na nilingon ng dalaga ang likod at napamura nang makitang cornered sila. Huminga ng malalim si Amelia at umupo ng mas maayos. Hindi ka bababa kahit na anong mangyari. Seryosong saad ni Amelia. Paano naman tayo makakaalis dito? We're trapped. Nag-iisip ako. Kapag lumabas silang lahat at ambahan ng kotse mo, paandarin mo ng mabilis. Sa pinakamabilis na speed, paikot at ako nang bahala. What? Car racer ka. Kaya alam mo ang gagawin kung sakali man na may humarang sa'yo. Diba? You're famous for doing the 360-degree car turn. Saad ni Amelia. Nagtagis ang panga ni Riker. At hindi nga nagkamali ang hinala ng dalaga. Lumabas silang lahat at pinalibutan ang kotse nito. Huminga ng malalim si Riker dahil ito ang unang beses niyang gagawin ang 360-degree car turn. At hinihiling niya na hindi siya pumalya. Mabilis niyang pinausok ang kanyang kotse. Ready? Ngumisi si Amelia habang hawak ang 2 baril galing sa kanyang boots. Ready. Mabilis na ginawa ni Riker yon. At kasabay nun ang pagbukas ni Amelia ng pinto ng kotse. Mabilis ang naging pangyayari at pinaikutan nila ang mga lalaki na hindi inaasahan ang kanilang sumunod na galaw. Niwalang minti sa pagpapaputok ng baril si Amelia. Lalo pat nagawa pa nitong isarado ang pinto ng kotse at lumipat ng pwesto. Now! Sigaw ni Amelia. Mabilis na pinatalo ni Riker ang kanyang kotse sa 3 kotse na nasa harapan. Mahigpit ang pagkakahawak ng binata sa manibela at nakahinga silang dalawa ng maluwag nang hindi tumumba ang sasakyan. Nagyakapan silang dalawa at tuwang-tuwa sa maangas na ginawa nila kanina lang. Teka. Natawa si Amelia at humiwalay. Nakatanggap siya ng isang tawag galing sa hindi kilalang numero. Hello? Ginagalit mo talaga akong bata ka? Ano pa bang gagawin ko nang pumayag kang sumama sa amin? Tigilan niyo ako. Hindi tayo magkakaroon ng gulo kung titigilan niyo ako. Ngumisi ang dating boss ni Amelia. Yan bang katabi mo? Kayang ipagtanggol ang sarili niya? O baka katulad din naman ni Eagle yan? Nagtagis ang bagang ni Amelia. Subukan mo. Tumawa ang matanda. This is a warning, Amelia. First and last warning. Kung hindi maging ang katabi mo, lalagyan ko ng baril sa noo. Napatingin si Amelia sa hindi kalayuan at bumuntong hininga. This is getting worse. Nandito ka.
Lahat ay gulat nang makita si Amelia nang pumasok sa kanilang malaking hideout. Lakad niya pa lang, sumisigaw na ang kapangyarihan. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Amelia, siya ring pag-atras ng mga kalalakihan, maging ng mga kababaihan. Ang tingin ng dalaga ay iniiwasan ng mga tao. Nagbago na ba ang isip mo? Tanong ng dating boss niya. Hindi. Ba't ka nandito? Alam naman nating lahat na hindi ka makakalabas ng buhay kung ikaw lang mag-isa, hindi ba? Natawa ang dating boss niya. Ngumisi si Amelia at taas noong tinignan ng lalaking nagtraidor sa kanya at sa kanyang ama, na ngayon ay wala na. Ang lalaking akala nila mapagkakatiwalaan, ngunit may lihim na galit at inggit sa kanilang pagkatao. Huminga ng malalim si Amelia at pinatong ang 2 palad sa mahabang lamesa. Nandito ako para makapag-usap. Hindi para humanap ng gulo, kundi para magkaroon ng isang kasunduan. Kasunduan? Tila nakakainsulto naman ang kasunduan na sinasabi mo sa isang organisasyon na walang sinusunod na kasunduan. Tigilan niyo na ang paggawa ng kahit anong hakbang laban sa akin. Mahinahon na saad ni Amelia. Lahat ng tao nakatingin sa kanya. Tigilan niyo na ang kakasunod sa bawat hakbang o kahit saan ako magpunta. Tinignan ng dalaga si Hopper na masama ang tingin sa kanya. At tigilan niyo na kakadamay kay Riker. Nagtawanan silang lahat, kaya nagtagis ang panga ni Amelia. Tila nabaliwala ang mga sinabi niya dahil sa tawanan ng mga tao sa paligid. Huminga ng malalim si Amelia at nilagay ang kanyang 2 kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Pasensya na, akala ko nagbibiro ka. Natawa ang matanda. Hindi ko kasi narinig ng mas maayos. Pinunasan ng matanda ang luha sa gilid ng kanyang mata, dulot ng katatawa. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. At ayaw ko sa lahat, pinagtatawa na ng pakiusap ko. Umugong ang malamig na boses ni Amelia sa bawat sulok ng hideout. Naging alerto ang lahat, ngunit isang taas ng kamay ng matanda. Binaba ng mga ito ang sandata. Napatingin ang matanda sa pulso ni Amelia at napatayo nang makita ang kanilang simbolo. Ang simbolo. Ikaw. Gulat na sabi ng matanda. Tinignan niyo ni Amelia at saka ngumiti. Bakit? Nagulat ka? Ang simbolo ay para lang sa inatasan na maging pinakamataas na boss na susunod sa yapak ng namumuno. Ibig sabihin, pagkatapos ng iyong ama, ikaw ang hahalili sa amin? Pero bakit? Simple. Dahil ayaw ng aking ama sa isang traidor. Pang-aasar ng dalaga. Nagtagis ang panga ng matanda, ngunit agad ding itinaas ni Amelia ang kanyang pulso at agad kinuha ang matulis na bagay. Lahat ay nagulat sa kanilang napapanood. Lalo pat ang pinakamataas na boss ay nasa kanilang harapan. Isang pakiusap. Kalmadong sabi ni Amelia. Hiniwa ng dalaga ang kanyang pulsuhan kung nasa ng simbolo. Huwag niyong hintayin na ako mismo ang magkalat ng dugo sa buong hideout. Amelia! Malakas na sigaw ng matanda at agad sumugod ang dalaga. Hindi mo kami utusan na basta nalang papasunurin kung kailan mo gusto. Wala na ang iyong ama at ako na rin ang namumuno sa lugar na ito. Kaya hindi mo kailangang ikalat ang iyong dugo. Tila nataranta ang ilan sa pagiging agresibo ng matanda. Blood means war in our hideout. At alam mo, ang ibig sabihin nito sa pinakamataas na boss ng organisasyon na to. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Hopper. Mabilis siyang sinugod ng binata at agad na umilag si Amelia at mabilis na naagaw ang baril at pinaputokan ang braso nito. Napasigaw ang lahat. Lahat ay napaatras dahil sa galit na makikita sa mga mata ni Amelia. Sa akin iniwan ang aking amang lugar na to. Ang ama ko? Ang nagtayo ng organisasyon para makatulong sa mga tao. Ngunit ginawa mong iligal.
Ako ang unang pinakamataas na boss ng organisasyon na ito na kinabibilangan ng aking ama. Huling pakiusap. Tigilan niyo na ako at si Riker. Nanggigigil na napatingin ng matanda. Magkamatayan man tayo, Amelia. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nabubura. Matagal na ako nagkaroon ng mahabang pasensya sa pagsunod sa utos ng iyong ama at matagal din bago ko naisip na talikuran kayong dalawa. Dahil nagawa mo yon? Dahil gusto mo makuha ang pera na pinag-ipunan ng aking ama sa matagal niyang pagiging pinuno. Ngayon, ako ang simbolo ng organisasyon na to. At sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin o ikamamatay mo. Kalmadong sabi ni Amelia. Aalis na ako. Naglakad si Amelia dahil sa mga sandaling yon, wala siyang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng lalaking unang tumanggap sa kanya. Ang lalaking laging nakakapagpangiti sa kanya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, natigilan siya nang marinig ang huling sinabi ng kanyang dating boss. Hindi naman masakit kung uunti-untiin ko ang mga taong malapit sa iyo, hindi ba? Ngayon, nasabi mo na ang katotohanan na ikaw ang simbolo ng organisasyon na to. Hindi pa rin magbabago ang layunin ko. Kaya iligtas mo ang iyong minamahal. Dahil nagkamali ka ng kinalaban. Maaaring mali ako. Ngunit handa ka ba kapag ako nagsimula na magalit sa ating dalawa? Kalmadong tanong ni Amelia. Natawa ang matanda. Mayabang ka na ngayon. Ngumiti si Amelia at humarap sa matanda. Dumapo lang ang kamay mo sa lalaking importante sa akin. Dadanak ang dugo mismo dito kung saan namatay ang ama ko. Yan ang pakatandaan ng maliit mong utak. At sa mga oras na yon, bago lumabas si Amelia, ay napag-isipan niyang masyadong importante sa kanyang binata at hindi niya mararanasan ang happy ending at normal na buhay sa kanyang miserableng kwento. Bakit mo ko iniiwasan? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Riker habang sinusundan si Amelia papunta sa kanyang opisina sa restaurant. Umupo ang dalaga sa kanyang swivel chair at hindi pa rin pinapansin ang binata na nakatingin sa kanya. Ni hindi niya man lang ito tinignan dahil alam niyang kahinaan niya ang binata. Huminga ng malalim si Amelia at napatalon sa gulat nang bigla na lang umalis si Riker dahilan para makagat niya ang labi. O ano nangyari? Tanong ni Eagle na kapapasok lang. Umalis? Tanong ni Amelia. Malamang. Natatawang sagot ni Eagle at agad na umupo. Hanggang ngayon ba iniiwasan mo pa rin siya? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Eagle, siya ang kahinaan ko. Kung lalapit ako sa kanya, baka mapahamak lang siya. At baka kung ano pa mangyari sa kanya. Nagkausap na kami ng dating boss. At alam niya na ako ang pinakamataas na boss at ako ang pinagkatiwalaan ng aking ama. Bumuntong hininga naman si Eagle. Hindi kasi natin hawak ang utak ng dating boss natin. Maaaring sa ngayon hindi pa siya gumagalaw. Pero asahan mo na magiging agresibo na sila. Kung ganitong iniiwasan mo si Riker paano na lang ang kaligtasan niya? Hindi mo nga naman talaga siya obligasyon. Pero kasama na kasi siya dito. Bumuntong hininga si Amelia dahil alam niyang magiging delikado na ang lahat. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng pagka-guilty sa lahat ng ginagawa niya sa binata. Gusto niyang magalit at magreklamo sa buhay na kinagisnan niya. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Tinignan ni Amelia ang simbolo sa kanyang palapulsuhan na may sugat at bumuntong hininga. Mag-isip ka, Amelia. Alam ko na may nararamdaman ka sa binatang yon. At hindi malabo para sa'yo na ibuwis mo na naman ang buhay mo. Mahal ko siya. Pag-amin ni Amelia. Importante siya sa akin, Eagle. Hindi ko kaya na nakikita ko siyang nagtatampo sa akin. Ayoko nang ganun. Then tell him. Everything. Sa oras na yon, nakatitig lang si Amelia sa salamin sa kanyang kwarto. Gabi na naman, at ito ang araw na sasabihin niya kay Riker ang totoo. Ngumiti ang dalaga, at mabilis na lumabas ng kanyang kwarto
at agad na bumaba. Ngunit natigilan siya na makitang tumatawag sa kanya si Riker. Riker? Sagot ni Amelia. Amelia! Mabigat ang paghinga ng binata. Nasaan ka? Ano nangyayari? I think there is someone in my house. Mabilis na tumakbo si Amelia palabas at agad na sumakay ng kanyang motor. At mabilis na minaneho ito papunta sa address ni Riker. Abot-abot ang kanyang kaba at takot na baka mahuli siya o kaya naman ay baka may masamang nangyari na sa binata. Halos hindi na naipark ni Amelia na maayos ang motor at agad siyang tumakbo papasok ng bahay ng binata. Riker! Naabutan niya ang binata sa sala. Amelia! Nakahinga ng maluwag si Riker na makita ang dalaga. Agad niya itong niyakap at marahang humiwalay. May narinig ako kanina sa itaas. Ako lang mag-isa dito. Kaya alam ko na may iba pang tao bukod sa akin. May nanakit ba sa'yo? Wala naman. Kinakabahan na ako dahil tahimik ang paligid. May nakita rin akong anino sa bintana pero nawala din. Nagtagis ang panga ni Amelia at agad binuksan ang mga ilaw at mabilis na tinignan ang kabuuan ng bahay. Mas naging agresibo nga sila ngayon at mas lalo lamang lumalala ang pagbabanta ng mga ito. Umalis na tayo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Riker. Sa bahay ko. Ipapatingin ko kay Eagle ang bahay mo bukas na umaga. Ganon nga ang ginawa nila at nang makarating sa bahay, agad niyang inasikaso ang kanyang bisita. Umupo si Riker at nagmasid sa paligid bago niya tinignan ang dalaga na umupo sa tapat ng sofa kung saan siya nakaupo. The main reason why I always avoid you is because you're the target. Hindi kita pwedeng lapitan dahil baka kapag nilapitan kita, baka mapahamak tayong pareho. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako normal na tao, pero hindi ako alien, okay? Tumawa si Eagle sa gilid. May mga tao akong iniiwasan at may mga tao akong kaaway. Kung i-rate mo sila, ay hindi lalampas ng 100 kung gaano sila kadelikado. Wala akong maintindihan. Sabi ni Riker. Sa ngayon wala. Singit naman ni Eagle. Pero ngayon meron na. Kailangan mong dumikit kay Amelia o manatili dito sa bahay. Agresibo na ngayon ang mga kalaban. At ang pumasok sa bahay mo ay ang kalaban na sinasabi ko. Dating boss ni Amelia ang gustong pasukin ng bahay mo nang sa ganun makuha ka at gamitin laban sa kaibigan ko. At para na rin matapos to? Dating boss ni Amelia ang gustong pasukin ng bahay mo. Nang sa ganon, makuha ka niya at gamitin laban sa kaibigan ko. At para na rin matapos to, kailangan ni Amelia na tapusin ang laban. Tumangutango naman si Riker. Sobrang delikado pala. Tumayo si Amelia at agad hinawakan ang kamay ng binata. Sobrang delikado. Pasensya na kung kailangan kitang iwasan. Dahil akala ko magiging mas mabuti yun. Ayoko lang na mapahamak ka, Riker. Pangako pagkatapos ito sasabihin ko sa'yo lahat-lahat. I'm sorry rin. Umalis ako kanina. Ngumiti na lang si Amelia at agad niyakap ang binata. Hindi kita kaya mawala. Kaya please, lahat na sasabihin ko kailangan mo sundin. Hindi natin sila pwedeng hayaan na makalapit sa atin. Huwag kang mag-alala. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Ani Riker at hinaplos ang pisngi ni Amelia. Tumango naman ang dalaga at muling niyakap ang binata. Poprotektahan kita sa abot na makakaya ko. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kagaya ng napag-usapan, madalang na lang sila kung lumabas. Ngunit hindi hinayaan ni Amelia na maburyo ang binata. Dahil kahit papano ay may pamilya ito at may mga bagay na kailangang imit, lalo na't may negosyo na kailangang pagtuunan ng pansin. Wala naman ako nakitang kakaiba sa mansyon. Siguro tinatakot lang nila si Riker at baka pinagbantaan din. Sabi ni Eagle. Baka nga. Tumango naman si Amelia at napabuntong hininga. Baka nga hindi lang yun ang kaya nilang gawin. Basta hindi nila sasaktan si Riker, walang mangyayari. Sa araw na yun, naging abala sina Amelia at Riker sa kanika nila mga gawain.
Nagsabay lang silang kumain nang dumating ang tanghali at ang paboritong tonkatsu ng binata ang kanilang kinain at napag-usapan ang nangyayari sa kanilang paligid. Wala pa naman ako nararamdaman sa paligid. Lalo pa at ang tahimik. Baka hindi na sila magpakita dahil nadagdagan na ang security sa bahay ko. Alam ba ng mga magulang mo ang nangyayari? Yes, they know. Nag-aalala nga sila. Kaya doon ako sa mansyon nila nakatira. Doon na daw muna ako pansamantala. Hanggang sa matukoy nila ang taong nagtatangka sa buhay ko. Tama, mas maganda nga yun. Nang sa ganun may pangalawang option tayo. Sige na, kumain ka na. Nang matapos sila kumain, bumalik ulit sila sa trabaho. Tinignan ni Amelia ang pagkain at agad inasikaso ang mga orders at nang matapos, agad siyang pumunta ng kanyang opisina. Tinulak niya ang kanyang lamesa at bumungad sa kanya isa pang lamesa na naglalaman ng mga baril. Kinuha niya ang isa at agad tinutok sa kung saan at ngumisi. Magagamit ko na rin kayo. Nakangising saad ni Amelia at kinuha ang kanyang dagger at iba't ibang uri ng kanyang kutsilyo. Samantala naging abala si Riker sa kanyang trabaho. Lalo pat napakarami ng pending na papel na kailangan niyang tapusin. Kailangan niya ring matapos sa mga ito bago siya umuwi sa kanilang bahay para bantayan ang kanyang pamilya. Alam niyang nagiging worse na ang nangyayari, kaya kailangan niyang maghandaan ng mga oras. Oh, uuwi ka na? Yes, kailangan ako sa bahay. Ngumiti si Riker at agad kinuha ang susi ng kanyang kotse. Babawi ako. Mas mabuting walang alam ang kanyang mga kaibigan nang hindi na ito madamay pa. At mas mabuting siya na lang. Sumakay si Riker sa kanyang kotse at agad na dumiretso sa kanilang mansyon. At nang makarating napansin niyang bukas ang ilaw, marahil siguro nakauwi na ang kanyang mga magulang. Hello, Amelia. Sagot ni Riker sa tawag ng dalaga. Nasaan ka? Tanong ni Amelia at halatang hinihingal. At mabilis ang pagmamaneho ng motor. Nasa bahay ako, bakit? Binuksan ni Riker ang pintuan at natigilan nang sumalubong sa kanya ang nguso ng baril. Nabitawan niya kaagad ang cellphone nang makita ang nakatali ang kanyang mga magulang at umiiyak ang kanyang mommy habang nakatingin sa kanya. Nagtagis ang kanyang panga at mabilis na inagaw ang baril at agad na sinipa ang tagiliran ng lalaki. Mabilis niyang binuhat ang isa pa at hinagis sa babasagin nilang lamesa. Ano ginagawa niyo? Sigaw ni Riker. Mabilis naman siyang sumugod at natigilan ng tutukan ng baril ang kanyang ina. Dinagukan siya sa likod at nakatanggap ng sunod-sunod na suntok sa mukha ang binata, dahilan para mapahiyaw ang kanyang mommy. Tumakbo ang kanyang ama at mabilis siyang niyaka para protektahan siya. Tama na! Ano ba kailangan niyo sa amin, pera? Sigaw ng matanda. Ngumisi ang dating boss ni Amelia. Ang anak niyo lang naman ang kailangan namin. Sasama siya sa amin. Namatay ang ilaw sa buong mansyon. Dahilan para magtaka silang lahat. Agad na tumayo si Riker at mabilis na hinila ang kanyang mga magulang sa gilid. Mabilis niyang naramdaman ang kakaibang hangin mula sa kanilang malaking bintana at nasisiguro niyang nakarating na si Amelia at ito'y naglalakad papunta sa kanila. Amelia! Huwag kang duwag! Lumabas ka dyan! Sinabihan na kita. Tigilan mo ng bagay na to. Tumawa ang matanda. Ano? Ba't ka ba nagtatago sa dilim? At di mo kami harapin? Gusto mo talagang lagi kaming pinahihirapan, no? Tinignan ni Riker ang taas ng kanilang bahay at nang matanggal niya ang tali sa kamay, ay agad niyang pinuntahan ng mga magulang at mabilis silang tumakbo. Ngunit, natulak niya ang kanyang mga magulang sa kusina nang may humilas sa kanya. Bumukas ang ilaw at napasinghap siya dahil hawak ng lalaki ang balikat niya. Magpapakita ka ba o mamamaalam ka sa lalaking pinakamamahal mo? Sagot! Hinawakan nito ang buhok ni Riker na nakatingin sa kanyang mga magulang na nagtatago sa kusina. Gusto mo talaga makita ang galit ko? Ngumisi si Amelia at agad hinanda ang kanyang kutsilyo. Ngayon, tikman mo. Naging mabilis ang pangyayari. Putok ng baril ang narinig ni Riker kasabay ng mabilis na pagkilos ni Amelia.
Walang kasing husay ang dalaga sa pag-ilag sa bala ng baril at walang kasing bilis ang pag-ikot nito para matamaan ang mga yon. Malaki ang kanilang mansyon, ngunit nang kumilos ang dalaga, ay parang kay daling umilag mula sa living room ng kanilang bahay. "Amelia!" Sigaw ni Riker. Gumapang siya at agad kinuha ang baril. "Run!" Sigaw ni Amelia. "Isama mo mga magulang mo at umalis na kayo!" Umiling naman si Riker. "No, I won't do that!" Dahil doon, nainis si Amelia at agad na hinagis ang babasagin na lamesa at agad na tamaan ng matanda. Napuno ng dugo ang damit ng dalaga, maging ang kamay nito ay halos hindi na makilala sa dugo na nakabalot sa kamay nito. "Riker, tara na!" Sigaw ng daddy nito at mabilis siyang hinila palabas. "Dad, si Amelia! Babalik ako, daddy!" Ngunit huli na, dahil nakarinig sila ng malakas na pagsabog, dahilan para manlaki ang mga mata ni Riker. Natigilan siya na makitang inaapoy na ang kanilang bahay dahil sa malakas na pagsabog. "Huwag mo sabihin na kasama rin ito sa plano nila." "Riker, sumakay ka na sa kotse. Kukunin ko si Amelia sa loob," sabi ni Eagle. "Amelia." Tanging bulong niya na lang sa hangin. "Pumasok ka na!" Nangilid ang luha sa mga mata ni Riker at dahan-dahan na pumasok sa kanilang kotse habang nakatingin sa nagliliyab na mansyon. Nagising na lamang si Amelia na nasa isang silid siya habang nakakas ang kanyang braso maging ang kanyang ulo. Huminga ng malalim ang dalaga nang maalala ang nangyari sa mansyon ni na Riker. Nagkasalisihan silang dalawa dahil ang buong akala ni Amelia ay nasa hideout sila dahil sa natanggap niya na mensahe, ngunit nautakan siya ng kanyang dating boss. Kaya naman agad niyang pinuntahan si Riker sa mansyon. Naisip niyang doon na lang tapusin ang lahat at pinatrabaho kay Eagle ang bomba. "Gising ka na." Boses yun ni Riker at yun ang bumungad sa kanya. "Tubig." "Kanina ka pa nandito?" "Mula nung nilipat ka, galing sa ospital nandito na ako." "Ba't mo ginawa yun? Anong nasa isip mo nung gabing yun?" "Sa mansyon pa talaga ng mga magulang ko." Bahagyang natawa si Amelia, ngunit itinikom niya ang kanyang bibig bago nilapag ang baso. "Nagkasalisihan tayo, Riker. Pumunta ako sa hideout dahil buong akala ko nandun ka. Dahil yun na nakalagay sa text message. Napalaban ako dun sa hideout at sinabi ko kay Eagle na puntahan ka sa bahay mo. Pero nadali din siya at huli na siyang nakarating. Pero ba't ka nagpaiwan?" "Kailangan. Dahil kilala ko ang matandang yon. At alam ko ang takbo ng utak nilang lahat, lalo na si Hopper. Naisip kong sa mansyon yun nalang tapusin ang lahat. Dahil hindi na pwede pang madamay ang ibang tao. Pasensya ka na. Ginawa ko lang ang alam kong tama." Bumuntong hininga si Riker, ngunit hindi pa rin nawawala sa kanyang pag-aalala. Hinawakan ng dalaga ang kamay at napatingin siya doon. "Nandito ako at buhay sa harapan mo. Tapos na ang lahat, Riker. Hindi ka ba masaya? Nabuhay tayong dalawa sa ilang linggo nating pagbubuwis ng buhay?" "Masaya? O ano pang sinisimangot mo? Ang dami mong sugat dahil sa akin. Niwala man lang ako ambag sa lahat na nagawa mo para sa akin. Kaya dapat nga nandiyan ako sa kama eh. Ako dapat yung nakakasang kamay at ulo. Isipin mo na lang na superhero ako na nasa ospital dahil niligtas ang master niya." Mayabang nang umisi si Amelia. Sus, yabang. Sa araw na yon, inalagaan ni Riker si Amelia. Nasa mansyon sila ng binata at nagtipon-tipon dahil walang mauuwian ang mga magulang niya. Nagkakilala na rin si Amelia at ang magulang ni Riker. Kaya naman hindi niya kailangan pang makaramdam ng awkwardness sa isa't isa. Sabay-sabay silang kumain sa araw na yon. Ngunit, ang pangungulit ni Riker sa katauhan niya, umabot pa sa balkonahe ng bahay. "Ito na, ikukwento na nga." May organisasyon ng ama ko noon. At kasabi kaming lahat. Maganda ang layunin noon.
para sa ikabubuti ng mga tao, lalo pat marami kami nakukuhang pera mula sa gobyerno. Siyempre, illegal pa rin dahil kumukontra kami sa tao para pumatay ng isa pang tao. Ako ang gumagawa ng trabaho sa malayo dahil magaling akong umasinta at ang ama ko naman ay ang trabaho na para sa malapit. Tinawag kong dating boss ang matandang yon dahil nasa team niya ako. Namatay si Papa, kaya siya ang humalili. Hanggang sa nasilaw na siya sa pera, kaya pinaalis niya kami, lalo na ako, na anak ng dati niyang amo. Grabe naman pala siya. Tapos ano nangyari? Ito, tinuro ni Amelia ang tattoo sa simbolo ng kanilang organisasyon. Ito ang simbolo ng organisasyon namin. Bale, dahil anak ako ni Papa, ako ang susunod na pinakamataas na boss namin. Kaya nga lang, hindi natuloy. Dahil naging ganid sa pera ang matandang yon. Kaya kinuha ko si Eagle at nagbagong buhay kami. Hindi yun naging madali. Kailangan naming sanayan ang sarili namin at kailangan namin mag-adjust. Pero ngayong wala na sila, pwede mo na magawa ang gusto mo. Maging ang relasyon nating dalawa, hindi na dapat pinapatagal. Crush na crush mo talaga ako no? Nakangising sabi ni Amelia. Napasimangot si Riker at umirap. Yapang mo talaga. Aba, dapat lang naman talaga ako maging mayapang. Dahil nagkagusto sa akin na isang sikat na car racer. Ikaw, ang magandang blessing na binigay sa akin kaya dapat, ipagmalaki kita. Kinagat ni Riker ang labi para pigilan ng ngiti na gustong kumawala sa kanyang labi. Kapag kuwan, ginawaran niya ng halik sa noo si Amelia. Dahilan para mapangiti ang dalaga at mapatingin sa kanya. You're also my unexpected future. Kung wala ka siguro, baka tumanda na lang ako single. Nagkaroon ng thrill ang buhay ko. Nagkaroon ako ng kakayahan na maging seryoso sa mga desisyon ko sa buhay. Napangiti naman si Amelia dahil doon. Hindi na kita iiwan. Magkasama na tayo palagi. Hanggang kasal kasama talaga kita. Natatawang sabi ni Riker. O ba? Sa bagay naman bagay ang apelyido mo sa pangalan ko. Natawa silang pareho at mabilis na tinignan ng mga puno na nasa kanilang harapan. Napatingin siya sa kalangitan at naisip ang kanyang mga magulang na mukhang masaya na makita si Amelia. Ipakikilala kita sa mga magulang ko. Talaga? Ano namang sasabihin mo? Ano pa ba? Sasabihin ko sa kanila ikaw ang dahilan kung ba't ako napahamak. Ano? Gulat na singhal ni Riker. Totoo naman, kaya huwag mo na i-deny. Dalawin ka sana ng mga magulang ko at pagalitan. Amelia! Malakas na tumawa si Amelia at dali-daling tumakbo habang hinahabol siya ni Riker. Ito pala ang sinasabi nilang pag-ibig. Masaya at kalmado. Kakampi sa lahat ng pagkakataon. Ilang buwan ang nakalipas at sa ilang buwan na nagdaan, naging mas maayos, mas malaya, at mas masaya ang pagsasama nila Riker at Amelia. Hindi na rin naging magulo ang buhay nila dahil wala nang panganib sa buhay nila. They just enjoy being with each other. This is relaxing? Sabi ni Riker. Nasa jacuzzi silang dalawa ni Amelia at tanging sila lang nandito. Tinapik ng binata ang hita at agad lumapit ang dalaga. Ngumisi si Riker dahil alam niya kung gaano nahihiya si Amelia sa nangyari sa kanila. Buwan na silang may relasyon, ngunit pakiramdam ni Riker ay parang ilang taon na silang magkasama. Nahihiya ka pa rin ba? Love, it's normal. Hindi naman sa nahihiya. First time lang kasi kaya ganito yung pakiramdam ko. Ano bang pakiramdam? Nang aasar na tanong ni Riker. Ngumuso si Amelia. Parang nasa loob kita. Tumawa si Riker at niyakap ang kanyang girlfriend na nahihiya pa rin. Nanatili sila sa jacuzzi. Ngunit hindi alam ni Amelia na may ginawang proposal ang binata sa kanya. Nang matapos sila, agad naman silang nagtungo sa kwarto para magbihis at pagkatapos ay agad naman silang nagtungo sa sala dahil naghihintay na mga magulang ng binata sa kanila. Masarap ba? Ang magbabad sa jacuzzi?
Oo, ngayon lang din ako nakapunta dito kaya sigurado ako mag-enjoy ako. Marami pang dapat puntahan dito. Nandito rin yung sinasabi nilang lighthouse. Doon naman tayo pupunta mamayang sunset. Sa araw na yun sabay-sabay silang kumain at napag-usapan ng mga mangyayari. Masaya si Amelia na pamilya ang turing sa kanya ng magulang ng binata. Nagkaroon patuloy siya ng pangalawang magulang at nagkaroon ng mga kapatid. Hindi rin sayang lahat ng ginawa ng dalaga para sa kanyang minamahal. Baka po siguro bumalik ako sa restaurant, lalo na't marami din akong namiss na araw. Nakangiting sabi ni Amelia. Ilang branches na ba ang restaurant mo? Tanong ng ama ni Riker. 3 na po. Sa tulong ni Eagle, siya yung nag-aasikaso sa iba't ibang lugar. Natikman ko na ang bestseller niyo Masarap ka talaga magluto. Minsan nga, ituro mo sa akin yan at magawa ko sa bahay. Nakangiting saad ng mami ni Riker. Bago lumubog ang araw, agad silang pumunta ni Riker sa lighthouse. Maganda doon at puro puno ang kanyang nakikita. At kailangan pa nilang umakyat sa bundok para makita ang lighthouse. Namangha si Amelia dahil sa laki at taas nun. At maging ang mga puno ay nagsasayawan dahil sa lakas ng hangin. Ang ganda! Pwede ba tayong pumunta doon? Yes naman. I reserved it for us. May bantay sa ibaba dahil hindi tayo pwedeng umakyat nang tayong dalawa lang. Tumango si Amelia at mabilis silang umakyat doon sa taas. Sakto pa ang suot niyang dress na kulay puti, habang si Riker naman nakasuot ng puting polong long sleeve at isang pantalon. Mas maganda dito sa itaas. Pero teka, ba't mo pala dito naisip pumunta? Gusto ko lang ipakita sa iyo ang lighthouse. Gusto kong bumuo ng memories na kasama ka. Ako rin. Gusto ko rin na palitan yung masama ko nakaraan ng bago at masayang memory. Siyempre kasama ka dun. Kasi ikaw yung unang lalaking tinanggap ako ng buong buo. Natahimik sila ng ilang sandali. Ngunit ang kaba sa puso ni Riker hindi mapangalanan. Huminga pa siya ng malalim at agad na lumuhod sa gilid ng dalaga na napatingin sa kanya. Hoy, ano namang ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Umiling si Riker at nilabas ang isang red box na naglalaman ng singsing. Tatayo lang ako dito kapag sinagot mo na ako. Amelia, alam mo kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko hinahangaan ang bawat galaw mo, bawat ngiti mo, at bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Alam mo kung gaano ako humahanga sa'yo nung una tayo nagkita hanggang ngayon. Hindi ko makalimutan ang araw na yon. Ngumiti si Amelia. Ikaw talaga? Surprise mo to sa akin, no? Ngumiti naman ang ubod ng tamis si Riker. I want so badly to end up with you. So I will ask you this question. Will you marry me? Walang sabi-sabi na tumango si Amelia at hinila patayo si Riker. Mabilis na sinuot ng binata ang singsing at agad hinalikan ng dalaga. Ang lighthouse na nagsilbing witness sa kanilang pagmamahalan na walang kahit na sino o kahit na ano makakapagpahiwalay sa kanila. I love you. Ngumiti si Riker at niyakap sa likuran si Amelia. I love you too. Ang saya ng puso ko. Di ko makakalimutan ang araw na to. Gawa pa tayo ng mas marami pang memories. Basta magkasama tayong dalawa, okay na sa akin. Titira tayo sa bahay ko pagkatapos ng kasal nating dalawa. Anong gusto mo? Dito sa lighthouse tayo magpakasal, payag ka ba? Oo naman. Kung anong gusto ng misis ko, yun ang masusunod. Napailing na lang si Amelia at sumandal sa dibdib ni Riker. Napapikit siya at hinayaan ang sarili na damhin ang pag-ibig na nararamdaman niya at pakiramdam ng malakas na kabog ng kanyang puso. Punong-puno ito ng kiliti at saya. Bagay na ikinatuwa ni Amelia dahil simula ng araw na to ay bagong buhay kasama si Riker. Anong iniisip mo? Wala naman. Ano kaya magiging buhay natin pagkatapos ng kasal? Ilan kaya ang anak natin? Marami akong iniisip ngayon kaya naman sinusubukan kong kumalma. Tumawa si Riker. Huwag kang mag-alala dahil isang basketball team ang gagawin natin. Grabe ka naman.
Ginawa mo naman akong baboy. Ngumisi lang si Riker at natawa bago niya marahang hinalikan sa leeg si Amelia na agad din namang nagpaubaya. At sabay nilang pinagmasdan ng singsing. Napangiti sa isa't isa at sabay na pinagmasdan ang papalubog na araw. It's a baby boy! Naghiyawan ng mga tao at ilang mga kilalang kaibigan sa gender reveal na ginawa ng mag-asawang sina Riker at Amelia. Hindi maipaliwanag ni Riker ang kanyang nararamdaman nang sa ikalawang pagkakataon lalaki na naman ang kanilang anak ng kanyang asawa. Lumipas man ang taon, nagkaroon sila ng unang anak na si Amari. At ito naman, nagkaroon na naman sila ng baby boy na hinihintay ni Riker. Congrats bro! Sabi ni Eagle. Congrats! Saad ni Densyo at sumisipol pa. Niyakap ni Riker ang kanyang asawa sa harap ng maraming tao. Ilang taon nang nakalipas magmula nang ikasal silang dalawa at bigyan ng anak sa unang pagkakataon. Hindi naging madali ang pagbubuntis ng kanyang asawa, ngunit kinaya nilang dalawa. Todo ang pag-aasikaso ni Riker sa kanyang asawa, lalo pat malaki na ang tiyan nito at maselan masyado. Akala ko baby girl na. Gusto ko pa naman sana ng babae. Sorry, lalaki ang lumabas. Ngumisi si Riker. Baby, maawa ka naman sa akin. Kasing ugali mo si Amari. Kapag ikaw narinig ni Amari, naku ka. Tumawa si Amelia. Totoo yon. Magkasing ugali si Amelia at ang kanilang anak na si Amari. Hindi halos mabilang ni Riker kung ilang beses siyang umiyak dahil sa ugali ng kanyang anak. Halos lumuhod siya dito para lang wagayahin ang ina sa pagtitraining sa likod ng kanilang bahay. Malaki na ang panganay nila, bago pa nila sundan, dahil ayaw ni Amelia na iilang buwan lang ang pagitan. Sure anak, yan lang naman ang nakakakuha sa atensyon mo. Thanks dad, I love you. Ngumiti si Amari at agad na kinuha ang plato at tinidor. Napailing na lang si Riker at naisip kung paano nila nagawang palakihin si Amari. Halos hindi sila magkanda-ugaga sa kanilang anak dahil laging gusto nito ang manood ng mga weirdong palabas na may kinalaman sa barilan. Tinignan ni Riker ang kanyang asawa na ngayon ay nakikipag-usap naman kay Eagle. Sa mga nakalipas na taon, naisip nilang buuin ang organisasyon ngunit si Eagle ang hahawak. Organization? Tanong ni Riker sa asawa. Oo, napag-usapan lang namin na kailangan namin ng maraming trainee. Akala ko ba tapos ka na dyan, love? Hindi naman sa pinagbabawalan kita. Pero nag-aalala pa rin ako, lalo na't buntis ka. Hindi naman ako kumikilo, si Eagle naman. Tsaka minsan lang ako makipag-usap. Abala na ako sa restaurant, kaya wala na akong oras para sa organisasyon. Ilang taon na rin ang lumipas magmula ng mabuwag ang organisasyon. Ilang taon na rin tumigil si Amelia dahil gusto niya ng tahimik na buhay. Hindi man niya nabawi ang organisasyon, bawing-bawi naman siya sa pera na iniwan ng kanyang ama. Mommy, why does Tito Eagle have a tattoo? Dahil gusto niya. Gusto ko rin po, pwede po ako? Masyado ka pang bata. Pero, napakarami mo nang alam. Hindi ka pa pwede niyan. At baka gusto mong mag-away na naman kayo ng daddy mo. Kasi po, I saw Tito Eagle fighting with other men. Natigilan si Amelia at hindi talaga makakaligtas sa kanyang anak ang maliit na bagay. Nag-aalala tuloy siya na baka isang araw, malaman nito ang organisasyon at ito pa ang sumali. Nangako si Amelia sa kanyang asawa, lalo pat nakikitaan nila ng potensyal ang anak. Anak, lahat na nakikita mo, hindi mo dapat sinusunod. Hindi pa pwede sa iyo ang ganong bagay at baby ka pa. Ngumiti si Amelia at hinaplos ang buhok ni Amari. Kapag po lumaki na ako, pwede na po. Hindi pa rin. Basta, kung ano man ang mga nakikita mo, hindi mo dapat ginagaya. Sorry po. Curious lang po kasi ako sa ginagawa niyo po. Ngumiti lang si Amelia at napatingin sa kanyang asawang napailing. Alam nilang dalawa na delikado ang anak nila kung sakali man na sumali ito. Hindi maiiwasan ni Amelia ang puso at isip ng anak na makapagdesisyon. Are you okay? Tanong ni Riker. Hindi pa tapos ang party, nagpahinga na agad ang mag-asawa.
Oo naman. Nag-aalala lang din ako sa anak nating si Amari. Nakita niya raw si Eagle na nakikipaglaban sa mga lalaki sa labas ng bahay natin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano. Amari is curious. Kasama sa paglaki niya. Ang dapat nang siguro natin gawin, i-divert ang atensyon niya sa ibang bagay. Ngumiti si Riker. Kilala natin si Amari at nagsasabi ang anak natin kapag may gusto siya. Sa ngayon, hayaan muna natin siya. Pero kailangan natin siyang bantayan. Napangiti na lang si Amelia. Ito ang kinatatakutan niya, na baka magmana sa kanya ang anak sa kabila ng lahat. Ngunit naniniwala siya kay Amari, kaya panatag ang loob niya. Magpahinga ka na. Tumango naman si Amelia. Ikaw nang bahala kay Amari, pagod na ang utak ko. Tumawa si Riker at hinalikan ng noo ng asawa at pinagbastan. Hinalikan niya rin ang tiyan nito bago tumabi at humiga. Alam niyang nag-aalala ang asawa, ngunit malakas ang paniniwala ni Riker na hindi magiging pasaway si Amari. Sana nga hindi siya maging katulad mo, Amelia. Dahil gagawin ko ang lahat para pigilan siya. Niyakap ni Riker ang asawa at agad na inayos ang higa nito dahil nahihirapan na. Ngumiti si Riker at mabilis na pinikit ang mga mata. Sa kabila ng nangyari sa kanila, naging mas masaya ang pamilya na meron siya, ngunit nag-aalala lang din siya sa panganay na anak. Good night, dalawa kong baby. Nakangiting saad ni Riker habang nakatingin sa asawa at sa anak nitong nasa sinapupunan ng asawa niya. Ngunit alam ni Riker at naniniwala siyang hindi magagawa ni Amari na piliin ang organisasyon. Naniniwala siya sa kakayahan ng kanyang anak at sa paraan ng pag-iisip nito. Ang importante ngayon, buo ang kanilang pamilya at masaya silang nagsasama. The End. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.